Ang huling narinig ni Hiraya ay ang nakabibinging tunog ng pagpilipit ng bakal kasabay ng malakas na pagbasag ng salamin sa paligid niya. Isang malaking impact na gumulantang sa buong katawan niya. Bago ang dilim, may isang saglit na katahimikan, isang nakakabinging katahimikan sa gitna ng rumaragas ang ulan at kumukulog na langit. Sa saglit na yon, habang ang kanyang minamanehong sasakyan ay walang preno at walang direksyong bumabangga sa isang malaking puno sa gilid ng paakyat na daan, ang tanging nasa isip niya ay ang niluto niyang kaldereta, ang paboritong ulam ni Dante. Kaninang hapon lang, puno ng pagmamahal niyang inihanda ang lahat para sa kanilang ikalimang anibersaryo. Ang lamesa ay maayos na nakahain, may 2 kandila sa gitna at isang bote ng paborito nilang alak. Ang amoy ng bagong saing na kanin at ang masarap na kaldereta ay bumabalot sa buong kabahayan. Perfect ang lahat. O iyon ang akala niya. Hello, mahal. Pauwi na ako. Traffic lang talaga. Hintayin mo ako, ha? I love you. Iyon ang huling sinabi niya sa telepono. Ngunit hindi sumagot si Dante. Sa halip, isang mahinang tawa ng babae ang narinig niya sa kabilang linya bago ito biglang naputol. Kinabahan siya. Isang kaba na hindi niya maintindihan. Kaya't kahit malakas ang ulan, minabuti niyang sundan ito sa opisina. Baka kailangan lang siya ng asawa niya. Baka may problema. Ngunit habang tinatahak niya ang madulas at madilim na daan, paakyat ng bundok kung nasaan ang kanilang bahay, doon niya naramdaman ang kataksilan. Hindi ng kanyang asawa, kundi ng kanyang sasakyan. Tinapakan niya ang preno, pero wala. Muli niyang tinapakan, buong lakas, buong diin. Pero tila bakal na nakadikit sa sahig ng sasakyan ng pedal, walang reaksyon, walang kagat. Ang manibela ay naging mailap sa kanyang mga kamay. Ang sasakyan ay umikot, at ang mga ilaw mula sa kasalubong na sasakyan ay sumilaw sa kanya. Sa huling sandali, nakita niya ang isang malaking puno ng akasya, at doon, ang lahat ay nagdilim. Unti-unting nagbalik ang kanyang kamalayan. Una, ang mga tunog. Mahihinang beep na paulit-ulit. May mga yabag ng paa sa malayo. May mahinang ugong na tila tunog ng isang makina. Sunod, ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Isang amoy na pamilyar sa kanya, amoy ng ospital. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may 1,000 kilong bigat na nakadagan sa mga ito. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri, ngunit pati ang sarili niyang katawan ay ayaw sumunod. Naramdaman niya ang sakit, isang matinding kirot sa kanyang ulo, sa kanyang braso, sa kanyang mga binti. Bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Doc, kumusta na po ang asawa ko? Boses ni Dante. Napanatag ang kalooban ni Hiraya. Ligtas na ako, naisip niya. Nandito na si Dante. She's stable for now, Mr. Sandoval. Malakas ang pagkakabangga at nagkaroon siya ng head trauma. We're lucky she's alive. We have to observe her for the next 48 hours. The next few days are critical. Gawin niyo po ang lahat, Doc. Babayaran ko kayo kahit magkano. Mailigtas lang ang asawa ko. Puno ng pag-aalala ang boses ni Dante. Gustong umiyak ni Hiraya sa tuwa. Mahal na mahal talaga siya ng kanyang asawa. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Tila umalis na ang doktor. Ano na? Buhay pa ba? Isang malamig at matigas na boses ang pumunit sa katahimikan. Boses ng biyenan niyang si Imelda. Naramdaman ni Hiraya ang paglapit nito sa kanyang kama. Kahit nakapikit, ramdam niya ang masamang enerhiya na bumabalot dito. Buhay pa, Mama. Pero critical daw. Sagot ni Dante, at sa pagkakataong ito, may kakaiba sa tono ng kanyang boses. Nawala ang pag-aalala. Napalitan ito ng inis? Anong klaseng pag-aalaga yan? Isang simpleng aksidente, hindi pa natuluyan. Sinasabi ko na nga ba't dapat dinamihan pa natin ang lason sa pagkain niya araw-araw? Napatigil sa paghinga si Hiraya. Anong lason? Anong pinagsasabi ni Imelda? Mama, hinay-hinay lang. Baka may makarinig sa'yo.
Saway ni Dante. Sinigurado ko namang walang palya ang pagputol sa preno. Siguro ay swerte lang talaga ang bruhang yan. Ang puso ni Hiraya ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na direktang tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi, hindi maari. Nagkakamali lang ako ng dinig. Epekto lang ito ng gamot. Isang masamang panaginip. Swerte? Dante anak, walang lugar ang swerte sa mga plano natin. Paano na ngayon? Kapag nagising yan at nagsalita, tapos tayong lahat. Ang mga kumpanya, ang mga lupain, ang perang pinaghirapan ng pamilya natin. Mapupunta lang lahat sa wala dahil sa isang yan. Huminahon ka, Mama. Ako nang bahala. Kapag nagkamalay siya, gagawin ko ang lahat para isipin niyang isa lang itong ordinaryong aksidente. At kapag nakalabas na tayo dito, tatapusin na natin ang dapat tapusin. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi na siya makakahinga pa. Isang halakhak ang pinakawalan ni Imelda. Isang halakhak na puno ng kasamaan. Yan ang anak ko. Mana ka talaga sa ama mo. Walang inuurungan. Sige na, kailangan ko nang umalis. Baka hinahanap na ako ni Bella at ng apo ko. Kawawa naman ang bata. Nag-aalala sa tito daddy niya. Naramdaman ni Hiraya ang paghalik ni Imelda sa pisngi ni Dante at pagkatapos ay ang mga yabag nito papalayo hanggang sa marinig na lang niya ang pagsara ng pinto. Naiwan ang nakakabinging katahimikan. At sa katahimikang iyon, dinig na dinig ni Hiraya ang unti-unting pagbasag ng kanyang puso. Pira-piraso. Bawat piraso ay sumasalamin sa mukha ng lalaking minahal niya, pinagkatiwalaan at pinagsilbihan. Ang lalaking nawang ngayon ay nagpaplanong kunin ang kanyang buhay. Naramdaman niya ang pag-init sa gilid ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang nakapikit na mata, gumulong sa kanyang pisngi, at nawala sa puting unan. Ang sakit. Mas masakit pa sa lahat ng sugat sa kanyang katawan. Isang sakit na tila unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Narinig niya ang pag-upo ni Dante sa tabi ng kanyang kama. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang kamay, ang parehong kamay na pumutol sa kanyang preno. Mahal ko, gumising ka na please! Bulong ni Dante, puno ng peking kalungkutan. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Naramdaman ni Hiraya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Isang panginginig na dulot ng galit, ng takot, ng sukdulan na pagkasuklam. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabunutan ito, sampalin, sigawan sa mukha na narinig niya ang lahat. Pero may isang boses sa kanyang isipan na pumigil sa kanya. Isang boses na mas malamig at mas matatag kaysa sa lahat ng emosyon niya. Kung imumulat mo ang iyong mga mata ngayon, patay ka. Biglang bumukas muli ang pinto. Boses na naman ng doktor, Mr. Sandoval, kailangan na po nating simulan ng ilang tests. We need to check the extent of the damage. Naramdaman ni Hiraya ang pagbitaw ni Dante sa kanyang kamay. Ito na ang pagkakataon. Ngayon na ang desisyon. Magbubukas ba ako ng mata at haharapin ang demonyo? O mananatili akong nakapikit at magpapanggap na isang anghel na natutulog? Habang papalapit ang mga yabag ng doktor sa kanyang kama, habang nararamdaman niya ang liwanag ng flashlight na itututok sa kanyang mga mata, gumawa si Hiraya ng isang desisyon. Hindi ako gagalaw. Hindi. Nakatitig siya sa dilim ng kanyang talukap, habang ang bawat hininga ay nagsasabi ng isang sumpa. Hindi niyo ako matatalo. Hindi niyo makukuha ang gusto niyo. Hindi ko man lang maigalaw ang aking daliri, ngunit sa loob ng aking isipan, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Ang apoy ng paghihiganti. Ito ang simula. Naramdaman ni Hiraya ang liwanag na tumusok sa kanyang mga talukap. Ang tunog ng mga kagamitang medikal ay mas malakas na ngayon. May humawak sa kanyang pulso at narinig niya ang mahihinang pagbulong-bulungan ng mga nurse. Miss Hiraya,
Maririnig mo ba ako? Kung oo, subukan mong pisilin ang kamay ko. Hindi kumilos si Hiraya, nanatili siyang tulala, nakapikit, nagpapanggap na walang malay. Sa loob, sumisigaw ang kanyang kaluluwa sa pagnanais na sumigaw, magalit at maghimagsik. Ngunit ang boses ng survival ang nangingibabaw. Kailangan mong maging malakas, Hiraya. Magkunwari, para mabuhay ka. Pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman niya ang isang matalim na tusok sa kanyang braso. Siguro ay pangalis sakit o pampatulog. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam, ngunit hindi niya pinayagang tuluyang mawala ang kanyang kamalayan. Ang bawat sandali ay mahalaga. Kinabukasan, narinig niya muli ang boses ni Dante. Puno pa rin ng pekeng pag-aalala. Dok, kailan po ba siya magigising? Sobra na po akong nag-aalala. Mr. Sandoval, sa kondisyon niya, maaaring magkaroon siya ng temporary amnesia o memory loss. Ang brain trauma ay seryoso. Kailangan lang natin ng pasensya. Amnesia? Narinig ni Hiraya ang bahagyang pagtawa ni Dante. Sige, Doc. Salamat po. Sana gumaling siya agad. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Hiraya. Amnesia, isang perpektong disguise. Naramdaman niya ang muling paglapit ni Dante. May haplos sa kanyang buhok. Ang haplos na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Mahal, gumising ka na please. Hindi ako makatulog. Miss na kita. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Dante. Isang paghikbing alam niyang peke. Gusto niyang imulat ang mata at duruin ang mukha nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dante anak, kumusta na ang sitwasyon? Boses ni Imelda. Same mama, buhay pa, critical pa. Pero sabi ng doc, baka magka-amnesia daw. Narinig niya ang pagtawa ni Imelda. Isang nakakatakot, garalgal na tawa. Amnesia, magaling, perfect. Ngayon, wala na siyang maaalala sa atin. Walang makakapagpatunay ng anumang pinagsasabihin niya. Pero mama, paano kung bumalik ang memorya niya? Hindi iyan. Kapag lumabas yan, siguraduhin mong masisira ang ulo niya. Dapat magmukha siyang baliw. Dapat walang sino man ang maniniwala sa kanya. Baka nga hindi na siya makabalik pa dito sa bahay natin. Mas lalong humigpit ang hawak ni Hiraya sa kanyang sarili. Ang bawat salita ay nagiging matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang bahay na ito, ang pinangarap niyang pugad ng pagmamahalan, ngayon ay naging piitan ng kataksilan. Sige mama, ako nang bahala. Pagpapagalingin ko siya kunwari, tapos unti-unti kong sisirain ang ulo niya, hanggang sa tuluyan siyang mabaliw. Naramdaman ni Hiraya ang muling paghalik ni Imelda kay Dante bago sila umalis. Pagkatapos ng ilang araw sa wakas, pinayagan na siyang umuwi. Sa sandaling dinala siya sa bahay, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapanggap. Nagkunwari siyang nagtataka sa bawat sulok, sa bawat gamit. Sino ka? Iyon ang una niyang sinabi kay Dante nang imulat niya ang kanyang mga mata. Isang boses na mahina at tila naguguluhan. Kitang-kita niya ang biglang pag-aliwalas ng mukha ni Dante, kasabay ng bahagyang nangiti sa labi ni Imelda na agad nitong tinago. Ako to, mahal, ang asawa mo, si Dante. May luha sa mga mata ni Dante, ngunit alam ni Hiraya na mga luha. Iyon ng kaluwagan. Dante? Paulit-ulit niyang sabi na tila sinusubukang alalahanin ang pangalan. Oo, mahal. Asawa mo ako. Naaksidente ka, kaya nawala ang iyong alaala. Iyon ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pagpapanggap. Bawat araw, pinagmamasdan ni Hiraya si Dante. Ang kanyang asawa, na ngayon ay halos hindi na niya kilala. Ang mga haplos, ang mga halik, ang mga salita ng pagmamahal. Lahat ay tila pekeng-peke sa kanyang paningin.
Minsan habang natutulog siya, narinig niya si Dante na kausap si Imelda sa telepono. Mama, sinisigurado kong wala siyang maaalala. Nagpapanggap akong nag-aalala sa kanya. Dinudulutan ko siya ng mga gamot na pampatulog para masira ang kanyang memorya. Magaling, Dante. Panatilihin mo yan. Kailangan nating bilisan ang proseso. Gusto ko nang maabot ang lahat ng ari-arian niya bago pa may mangyaring iba. Ang mga ari-arian, ang kumpanya, iyon lang pala ang habol nila. At siya, isang sagabal. Isang gabi, habang kunwari ay umiinom siya ng tubig sa kusina, nakita niya si Dante na nakikipag-usap sa kanyang cellphone sa labas ng terrace. May ngiti sa kanyang labi na hindi kailanman niya nakita na nakalaan para sa kanya. Isang ngiti na puno ng pananabik at pagmamahal. Bella, kumusta na kayo ni Junior? Miss na miss ko na kayo. Pasensya na. Kailangan ko pang magpanggap dito. Hindi ako makakasama sa birthday ni Junior bukas. Bella, Junior, parang kinurot ang puso ni Hiraya. Hindi lang isang kabit, may anak na rin. Isang kumpletong pamilya na. Pagbalik ni Dante sa loob, nagkunwari siyang bumalik sa kwart, ngunit hindi siya nakatulog. Ang mga pangalang Bella at Junior ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nasa sala siya at nagpapanggap na nanonood ng TV, narinig niya si Imelda na kausap ang isang kaibigan sa telepono. Oo girl, nakakaloka. Ang bruhang yan, buhay pa. Pero alam mo na, may amnesia hehe. Siguro ay mas maganda na yon para wala siyang maaalala sa amin. Kaya nga girl, ang kapal din ng mukha ng Bella na yan, magkaroon ng anak kay Dante. Pero sige na. Pupuntahan ko pa ang birthday ni Junior. Kailangan kong bilhan ng regalo ang apo ko. Apo ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang Junior na anak ni Bella ay apo rin pala ni Imelda. Isang pamilya. Isang lihim na pamilya na matagal nang itinatago sa kanya. Kaya pala laging wala si Dante. Kaya pala laging may rason. Hindi para sa trabaho, kundi para sa isa pa niyang pamilya. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng kaba na naramdaman niya noon, ngayon ay nagkakaroon ng linaw. Naramdaman ni Hiraya ang bigat sa kanyang dibdib, isang matinding kirot na mas masakit pa sa pisikal na sugat. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ang lahat ng inalagaan niyang pagmamahal, ay pawang kasinungalingan lamang. Kinagabihan, habang tulog si Dante sa tabi niya, dahan-dahan siyang bumangon. Nilapitan niya ang cabinet at maingat na binuksan. Hinanap niya ang lumang box ng mga alahas niya. Sa loob ng box, sa ilalim ng mga lumang kwintas at hikaw, naroon ang isang maliit na sobre. Sa loob niyon, isang maliit na, lumang gintong pendant na may nakaukit na H. At katabi niyon, ang isang number ng telepono, ang numero ng pribadong investigador na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama bago ito namatay. Anak, sa panahong sa tingin mo ay wala ka ng mapagkakatiwalaan, siya ang tawagan mo. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinidiyal ang numero. Hello? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Sino po sila? Ako po si Hiraya Sandoval. Bulong niya. Halos hindi niya na makilala ang sariling boses. Kailangan ko po kayo. Ito na ang simula ng kanyang paghahanap sa katotohanan. Hindi mo pa rin ba talaga naaalala, Hiraya? Boses ni Dante, puno ng kunwaring pag-aalala. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Hiraya at hawak ang kamay nito. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig na apoy ang nakikita ni Hiraya. Nagsisikap po ako, Dante. Pero malabo pa rin po ang lahat, sagot ni Hiraya. At pilit niyang pinipigilan ang nanginginig niyang boses. Ang bawat salita ay tila lason sa kanyang dila. Hayaan mo. Mahal. Magiging maayos din ang lahat. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Hinaplos ni Dante ang buhok niya at idinikit ang labi sa noo niya.
Hindi kumilos si Hiraya. Ang tanging ginawa niya ay ang ipikit ang kanyang mga mata, nagpapanggap na inaantok. Hindi niya kayang makita ang pekeng pagmamahal sa mukha ng kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang tawag mula sa private investigator. Ma'am Hiraya, na-trace ko na po ang address. Ito po ang numero ng unit at ang pangalan ng babae. Bella Ramos po. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang isinusulat ang address. Ang apartment unit ay nasa isang condominium sa kabilang bahagi ng Taguig, hindi kalayuan sa opisina ni Dante. Salamat po, Attorney David. Nalaman ni Hiraya na ang private investigator na si Attorney David ay matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanyang yumaong ama. Siya ang itinuring niyang anghel na hindi niya inasahan. Kinabukasan, nagdesisyon si Hiraya na kumilos. Nagkunwari siyang magpapahangin sa mall. Dante, pwede bang ihatid mo ako sa mall? Gusto kong maglakad-lakad. Sigurado ka, mahal? Delikado pa sa labas. Ipapahatid na lang kita kay Manong Driver. Ayaw ko po kay Manong Driver. Gusto ko po kasama ka. Baka po kasi bigla kong maalala ang dati kapag kasama kita. Kitang-kita ni Hiraya ang biglang pag-aliwalas ng mukha ni Dante. Sige, mahal. Bibilisan ko ang trabaho ko. Hintayin mo ako, ha? Ngunit alam ni Hiraya na hindi siya ihahatid ni Dante. Hindi sa mall, kundi sa lugar kung nasaan ang lihim nitong pamilya. Sinuot niya ang isang itim na hoodie at naglagay ng salamin. Nagpanggap siyang naghihintay sa labas ng kanilang subdivision. Nang dumaan ang sasakyan ni Dante, mabilis siyang sumakay sa isang taxi na nakahanda na iniutos niya kay Attorney David. Sundin niyo po ang sasakyang yan. Tahimik lang si Hiraya habang sinusundan nila ang sasakyan ni Dante. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis, kinakabahan, ngunit determinado. Pagkalipas ng halos 30 minuto, huminto ang sasakyan ni Dante sa harap ng isang mataas na condominium building. Bumaba si Dante at naglakad papasok sa building. Dito lang po ako, kuya, sabi ni Hiraya sa taxi driver at inabutan niya ito ng bayad. Naglakad si Hiraya papasok sa lobby. Malaki at sosyal ang condominium. Sinubukan niyang magtanong sa receptionist, ngunit syempre, hindi siya pinayagang umakyat. Ma'am, bawal po ang unauthorized visitor. Kailangan po ninyo ng ID at kailangan po kayong irehistro ng may-ari ng unit. Hindi sumuko si Hiraya. Umupo siya sa lobby at naghintay. Ang kanyang private investigator ay nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa schedule ni Bella. At hindi siya nagtagal. Nakita niya ang isang babae na bumaba mula sa elevator. Maganda si Bella. Maputi, payat, at may mahabang itim na buhok. May bitbit itong isang maliit na bata na siguro ay nasa 3 taong gulang. Si Junior. Naramdaman ni Hiraya ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Siya iyon. Ang pamilya na ipinalit sa kanya ni Dante. Niyakap ni Bella ang bata. Mommy, Daddy, nasaan si Daddy? Tanong ng bata. Ay, wala pa si Daddy mo, anak. Pero mamaya, pupunta yan. Kakain tayo ng ice cream. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Dante. Daddy! Sigaw ng bata at tumakbo ito papalapit kay Dante. Niyakap ni Dante ang bata at binuhat. Hinalikan niya sa pisngi ang bata. Ang nangiti sa labi ni Dante, ang nangiti na nakita ni Hiraya sa telepono, ngayon ay nakikita niya ng harap-harapan. Isang ngiti na puno ng tunay na pagmamahal, isang nasang ngiti na hindi niya kailanman natanggap. Hello, my little man. Miss na miss ka ni Daddy. Hinalikan din ni Dante si Bella sa labi. Isang halik na puno ng pag-iibigan. Isang halik na tila nagsasabing, ikaw ang aking mundo. Naramdaman ni Hiraya ang kanyang sarili na nanlalamig. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila dumoble. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Gusto niyang sumigaw, umiyak, magalit. Ngunit nanatili siyang nakatayo, nakatago sa likod ng isang malaking halaman. Napanood niya ang tatlo na lumabas ng condominium at sumakay sa sasakyan ni Dante. Pumunta sila sa isang fast food chain.
Nag-order sila ng maraming pagkain. Pinapakain ni Dante ang bata. Niyayakap niya si Bella. Isang masayang pamilya na hindi niya kailanman naranasan. Naramdaman ni Hiraya ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Galit sa sarili niya dahil naging bulag siya. Galit kay Dante dahil sa kanyang pagtataksil. Galit kay Imelda dahil sa kanyang kasamaan. Ilang oras siyang nakatitig sa kanila. Ang bawat tawa, ang bawat ngiti, ang bawat haplos ay tila humihiwa sa kanyang puso. Nang matapos silang kumain, naglakad sila pabalik sa sasakyan. Hinalikan ni Dante si Bella sa noo. Hinalikan niya ang bata. At doon, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang pendant sa leeg ni Junior. Isang maliit na, lumang gintong pendant na may nakaukit na H. Ang pendant na iyon ang pendant na bigay sa kanya ng kanyang ama at nawawala ito mula sa kanyang alahas na box. Hindi ito maaaring mangyari. Kinurot ni Hiraya ang kanyang sarili. Hindi ito panaginip. Ito ay totoo. Ang bata, ang pendant, lahat ay tumuturo sa isang masakit na katotohanan. Nagmaneho si Dante papalayo. Naiwan si Hiraya na nakatulala. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Naglakad siya, walang pakialam sa ulan, sa lamig, sa mundo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkasuklam. Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Nilock niya ang pinto. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Isang babaeng basag. Isang babaeng puno ng sakit. Pero hindi na ngayon. Hindi na ulit. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Dinial niya muli ang numero ni Attorney David. Attorney David, ako po ulit si Hiraya. Yes, Ma'am Hiraya. May kailangan pa po ba kayo? May kailangan po ako. Gusto ko pong malaman ang lahat ng koneksyon ng aking asawa sa pamilya ng Bella Ramos na yan. Lahat ng kanilang ari-arian. Lahat ng kanilang transaksyon. Lahat. Naramdaman niya ang matinding galit at sa pagkakataong ito hindi niya pinigilan. At Attorney David, dagdag niya, at sa pagkakataong ito may lamig sa kanyang boses na hindi niya kailanman narinig sa kanyang sarili. Gusto ko pong malaman ang lahat ng legal na paraan para maubos ang lahat ng ari-arian niya. Gusto kong ibenta ang lahat. Ngayon na. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magpapabulag. Ang Hiraya na naging inosente, nawala na. Ang natitira ay isang Hiraya na puno ng galit at handang ipaglaban ang kanyang sarili. Nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Kumusta na ang bruha, Dante? Nagpapanggap pa rin bang baliw? Boses ni Imelda sa kabilang linya. Nasa opisina si Dante at abala sa pagpirma ng mga dokumento. May ngiti sa kanyang labi. Oo, Mama. Tuloy pa rin ang pagpapanggap. Akala niya ay naloloko niya ako, pero siya ang naloloko niya sa sarili niya. Napatawa si Dante. Kailangan lang nating bilisan ang proseso. Gusto ko nang matapos ito. Magaling, dahil ako rin, sawa na sa pagpapanggap. Gusto ko nang tuluyang mawala ang mukha niya sa buhay natin. Kailan ba natin isa sa katuparan ang Plan B? Malapit na, Mama. Kailangan ko lang makuha ang lahat ng kailangan kong pirma. At kapag nakuha ko na ang lahat ng kanyang ari-arian, pwede na tayong magpahinga. Narinig ni Dante ang halakhak ni Imelda. Yan ang anak ko. Walang inuurungan. Siguraduhin mo lang, Dante, na walang magiging palya. Kailangan nating maging malinis. Hindi ako magkakamali, Mama. Hinding-hindi. Ibinaba ni Dante ang tawag. Tumingin siya sa bintana ng kanyang opisina at nakita niya ang malawak na tanawin ng syudad. Ang lahat ng ito ay magiging kanya. Ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ni Hiraya ay mapupunta sa kanya. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang desk. Sa loob niyon, naroon ang isang kontrata. Isang kontrata na naglilipat ng lahat ng mga shares ni Hiraya sa kanya. Hiraya, pasensya na, mahal. Pero kailangan ko ito. Kailangan ko ng seguridad. At ikaw, isang sagabal ka lang.
Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Bella. Nakasuot ito ng isang kulay pula na dress na hapit sa kanyang katawan. Sir Dante, may kape po kayo? Salamat, Bella. Ngumiti si Dante. Isang nangiti na puno ng pagnanasa. Lumapit si Bella at inilagay ang kape sa kanyang desk. Pagkatapos ay umupo ito sa kanyang kandungan. May problema po ba, Sir Dante? Parang malalim ang iniisip ninyo. Wala, Bella. Iniisip ko lang kung kailan ko kayo mailalabas ni Junior. Gusto ko na kayong makasama ng tuluyan. Niyakap ni Bella si Dante. Mahal na mahal po kita, Sir Dante, at ang anak natin. Hinalikan ni Dante si Bella. Isang halik na puno ng pag-iibigan. Isang halik na masarap. Puno ng damdamin. Mahal na mahal din kita, Bella. Ikaw lang ang mahal ko. At si Junior, kayo lang ang pamilya ko. Niyaya ni Dante si Bella sa kanyang private lounge sa loob ng opisina. Isang silid na puno ng karangyaan na ginawa niya para sa mga ganitong klaseng sandali. Pagkatapos ng kanilang sweet escape, bumalik si Dante sa kanyang desk. Ngayon, mas masigla na siya, mas determinado. May isang pangtawag ang dumating galing sa kanyang abogado. Mr. Sandoval, na-finalize na po ang mga dokumento. Kailangan niyo na lang po ang pirma ni Miss Hiraya sa mga ito. Kung magpapatuloy siya sa pagpapanggap na may amnesia, pwede po tayong gumamit ng waiver of consent na pinirmahan niya noon para maipatupad ang lahat ng mga desisyon niya. Sige, attorney, gawin niyo ang lahat. Kailangan ko nang matapos ito. As soon as possible, Mr. Sandoval. The soonest, the better. Pagkatapos ng tawag, napangiti si Dante. Ang lahat ay nasa ayos, wala nang makakapigil sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Dante sa kanilang bahay. Tulad ng dati, inihanda niya ang hapunan. Nagluto siya ng paborito ni Hiraya. Nagkunwari siyang nag-aalala. Nagkunwari siyang nagmamahal. Hiraya, mahal, kumain ka na. Masarap ang niluto ko. Nakita niya si Hiraya na nakaupo sa sala, nakatitig sa bintana. Tila malalim ang iniisip nito. Dante, tawag ni Hiraya sa isang boses na mahina. Pakiramdam ko, parang may nakalimutan ako. May importante akong nakalimutan. Lumapit si Dante sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Wala yan. Mahal, epekto lang yan ng trauma mo. Magpahinga ka na. Pero, parang may kakaiba akong nararamdaman. Guni-guni mo lang yan, mahal. Hayaan mo, bibigyan kita ng gamot para makatulog ka ng mahimbing. Kumuha si Dante ng isang baso ng gatas at isang tableta. Alam ni Hiraya na pampatulog iyon. At alam niya rin na may kasamang gamot na pwedeng makasira sa kanyang memorya. Ngumiti si Dante, isang pekeng ngiti. Oh, Hiraya, masarap ang gatas na ito. Para makatulog ka ng mahimbing. Kinuha ni Hiraya ang baso ng gatas. Nagkunwari siyang iinom, ngunit sa isang iglap, habang nakatalikod si Dante, mabilis niyang itinago ang tableta sa ilalim ng kanyang dila. Pagkatapos ay ininom niya ang gatas. Salamat, Dante. Wala yan, mahal. Sige na, matulog ka na. Naglakad si Hiraya pabalik sa kanyang kwarto. Pagsara ng pinto, mabilis niyang idinura ang tableta sa tissue at itinapon sa basurahan. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay puno ng galit, ngunit meron ding determinasyon. Naglakad siya papunta sa kanyang closet. Binuksan niya ang isang maliit na cabinet na puno ng mga lumang picture frames. Sa likod ng isang frame, nakita niya ang isang maliit na USB drive. Ang USB drive na yon ay naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mga pekeng dokumento, ang mga recordings, ang lahat ng kasamaan na ginawa ni Dante at Imelda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang USB drive. Hindi na siya magpapabulag, hindi na siya magpapaloko. Dante, Imelda, Bella, magbabayad kayong lahat. Ang tunog ng susi na sumara ang nagpagising kay Hiraya. Alam niyang umalis na si Dante para sa kanyang trabaho.
O mas tamang sabihin para sa pamilya niya sa kabilang kondominium. Bumangon si Hiraya mula sa kama. Walang bakas ng antok sa kanyang mga mata. Ngayon ang araw. Inihanda niya ang sarili. Nagbihis siya ng simpleng damit, ngunit may dala siyang isang bag na naglalaman ng kanyang laptop, mga importanteng dokumento, at ang USB drive. Narinig niya ang pagbaba ni Imelda sa hagdan. Saan ka pupunta, Hiraya? Hindi pa rin ba bumalik ang iyong alaala? Dapat ay nagpapahinga ka pa sa loob ng bahay. May pagdududa sa boses ni Imelda. Magpapahangin lang po ako, Tita Imelda. Gusto ko pong maglakad-lakad sa labas. Baka po makatulong para maalala ko ang dati. Pinilit ni Hiraya ang nangiti. Maglakad-lakad? Delikado. Magpahatid ka kay Manong driver. Kung gusto mo ng sariwang hangin, sa hardin ka na lang. Hindi po, Tita Imelda. Gusto ko pong maglakad-lakad mag-isa para makapag-isip ako. Sa huli, pumayag si Imelda, ngunit may halong pagdududa sa kanyang mga mata. Sige, pero siguraduhin mong hindi ka lalayo at mag-ingat ka. Lumabas si Hiraya ng bahay, ngunit imbis na maglakad, mabilis siyang sumakay sa isang taxi na naghihintay sa labas ng subdivision. Salamat po, kuya, sabi ni Hiraya sa taxi driver. Sa address po na ito. Ang address na ibinigay niya ay isang malaking warehouse sa isang industrial area, hindi sa mall. Habang papalapit sila sa destinasyon, naramdaman ni Hiraya ang kaba. Ito ang kanyang unang malaking hakbang, walang urungan. Pagdating sa warehouse, bumaba si Hiraya. Ang warehouse ay luma at tila walang tao. Ngunit alam niya na sa loob, naghihintay ang kanyang kakampi. Binuksan niya ang pinto. Sa loob, naroon si Attorney David, kasama ang isang matandang lalaki na nakasuot ng corporate suit. Si Mr. Cruz, ang CEO ng isa sa pinakamalaking rival company ng Dante. Ma'am Hiraya, buti at nakarating kayo, bati ni Attorney David. Salamat po sa paghihintay, Attorney. Mr. Cruz. Ngumiti si Mr. Cruz. Isang karangalan po na makita kayo, Miss Sandoval. Narinig ko po ang nangyari. I'm so sorry. Salamat po, Mr. Cruz. Pero hindi po ako nandito para magkwento ng buhay ko. Nandito po ako para tapusin ang dapat tapusin. Inilabas ni Hiraya ang kanyang laptop at USB drive. Ipinakita niya kay Mr. Cruz ang lahat ng impormasyon, ang mga ebidensya ng pandaraya ni Dante sa kanilang kumpanya, ang mga pekeng dokumento, ang mga lihim na transaksyon. Nakatitig si Mr. Cruz sa screen ng laptop at ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding galit. Hindi ko akalain na ganito kalala ang ginawa ni Dante Sandoval, sabi ni Mr. Cruz. Isang malaking iskandalo ito kapag lumabas. At lalabas po ito, Mr. Cruz. Pero bago po iyon, gusto ko pong tulungan niyo akong ibenta ang lahat ng aking ari-arian. Nagulat si Mr. Cruz. Ang lahat, Ma'am Hiraya? Opo, ang lahat. Ang bahay namin, ang aking mga shares sa kumpanya, ang lahat ng aking investments. Lahat. Pero, bakit po? Hindi ko po hahayaang makuha nila ang lahat at ayaw ko na po ng anumang koneksyon sa kanila. Naintindihan ni Mr. Cruz ang punto ni Hiraya. Ngumiti siya. Sige po, Ma'am Hiraya. Tutulungan ko po kayo at siguraduhin kong sa pinakamataas na presyo. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga detalye. Ang bahay, ang mga shares, ang mga investments. Ang lahat ay ibebenta. Ngunit may isang kondisyon. Gusto ko pong ang turnover ng bahay ay pagkalipas ng 1 linggo at ang pera mula sa pagbebenta ng shares ay ide-deposito sa isang account na walang nakakaalam maliban sa atin. At ang pera mula sa bahay, gusto ko po itong ilipat sa isang charity foundation, isang foundation na ako mismo ang magtatatag. Nagulat si Attorney David. Ma'am Hiraya, sigurado po ba kayo? Opo, Attorney. Sigurado po ako. Ayaw ko na pong may maiwan sa kanila. Kahit 1 sentimo. Nagkasundo sila.
Pinirmahan ni Hiraya ang mga dokumento, ang mga kontrata sa pagbebenta ng bahay, ang mga kontrata sa paglilipat ng shares, ang lahat. Nang matapos silang mag-usap, tiningnan ni Hiraya ang kanyang sarili. Ang pagiging asawa ni Dante, ang pagiging bahagi ng pamilya Sandoval, ay tila isang balabal na kanyang inalis. Lumabas siya ng warehouse at sumakay muli sa taxi. Kinagabihan, habang nasa bahay siya, naririnig niya si Imelda na kausap si Dante sa telepono. Dante, anak, may nakita ako sa basurahan. May bank statement si Hiraya. At alam mo ba, napakalaki ng balance, milyon-milyon. Narinig ni Hiraya ang halakhak ni Imelda. Ang galing mo talaga, Dante. Wala siyang kamalay-malay na malapit na nating makuha ang lahat ng yan. Nakangiti si Hiraya. Isang ngiti na puno ng pananalo. Ang bank statement na nakita ni Imelda ay pekeng-peke. Isang trap na inihanda ni Hiraya para kay Imelda. Alam niya na matutukso ito. At tama siya. Naramdaman ni Hiraya ang kaluwagan. Nagtagumpay siya. Ngunit alam niya na nagsisimula pa lang ang lahat. Kailangan niyang maging mas maingat. Kinabukasan, lumabas si Dante ng bahay, masigla at puno ng enerhiya. Mahal, may emergency meeting ako sa opisina. Babalikan na lang kita mamaya, ha? Sige po, Dante. Mag-iingat ka. Ngumiti si Hiraya. Ngunit sa kanyang isip, ibang klase ang kanyang ngiti. Alam niya, ngayon ang araw na pipirmahan ni Dante ang lahat ng pekeng dokumento. Ngayon ang araw na ililipat niya ang lahat ng shares ni Hiraya sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng yon ay walang saysay. Naramdaman ni Hiraya ang paglakas ng kanyang loob. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ngayon ay nagiging armas. Lumapit siya sa kanyang closet. Kinuha niya ang isang itim na dress. Hindi na siya ang babaeng iiyak sa sulok. Hindi na siya ang babaeng magpapaloko. Ang phoenix ay bumabangon. Ang chandelier sa malaking dining room ay nagbibigay ng matamis na liwanag. Sumasalamin sa mga pilak na kubyertos at kristal na baso. Ang amoy ng masasarap na pagkain ay bumabalot sa buong kabahayan. Ito ang party. Ang ikalimang anibersaryo ng kasal ni Hiraya at Dante. Mahal, sigurado ka bang kaya mo to? Baka mapagod ka lang. Narinig ni Hiraya ang boses ni Dante sa kanyang likuran. Lumingon siya. Nakita niya si Dante na nakasuot ng itim na tuxedo. Napakaguwapo. Isang tingin na halos nakalimutan na niya. Kaya ko po, Dante. Gusto kong ipagdiwang ang anibersaryo natin para maalala ko rin ang dating ako. Sagot ni Hiraya at ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng panloloko. Ganoon ba? Sige, mahal. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Ngunit sa likod ng mga salita ni Dante, may isang lihim na ngiti na nagkukubli sa kanyang mga labi. Ang party na ito ay hindi lamang para sa kanilang anibersaryo. Ito ay isang pagkakataon para ipakita niya sa lahat na kontrolado niya pa rin si Hiraya at na ang lahat ng ari-arian nito ay malapit nang mapunta sa kanya. Dumating ang mga bisita, ang mga kaibigan, mga kakilala sa negosyo at mga kasosyo. Lahat ay naroon at doon din si Bella. Nasuot ito ng isang kulay green na dress, nakaupo sa isang sulok, nagpapanggap na isang simpleng sekretary ni Dante. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Dante. Lumapit si Imelda kay Hiraya. Hiraya, anak, kumusta ka? Okay ka lang ba? May pekeng pag-aalala sa boses nito. Okay lang po, Tita Imelda. Salamat po sa pag-aalala. Mabuti. Mag-ingat ka. Huwag kang masyadong lumapit sa mga bintana. Baka madulas ka. Naramdaman ni Hiraya ang lamig ng boses ni Imelda, isang babala. Ngunit hindi natinag si Hiraya. Lumapit siya sa gitna ng dining room. Kinuha niya ang mikropono. Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming ikalimang anibersaryo ni Dante. Simula niya, ang kanyang boses ay malakas, puno ng kumpiyansa. Nagulat si Dante, hindi niya inaasahan na magbibigay ng speech si Hiraya.
Napakabilis ng panahon. 5 taon na kaming kasal. At sa 5 taong yon, marami akong natutunan. Maraming saya, maraming lungkot, at maraming sorpresa. Tumingin si Hiraya kay Dante, isang matalim na tingin. Nalaman ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. At sa mga pagsubok na yon, makikita mo kung sino ang tunay mong kaibigan. Kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Dante. Naramdaman niya ang pagdaloy ng pawis sa kanyang noo. At nalaman ko rin na ang mga taong nagtataksil ay meron ding karma. Dahil sa huli, ang katotohanan ang magtatagumpay. Naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa mood ng mga tao. Ang ilan ay nagbulong-bulungan. Ang iba ay nakatingin kay Dante, puno ng pagdududa. Biglang bumukas ang pinto ng dining room. Si Attorney David. Nagulat si Dante. Anong ginagawa mo dito, Attorney? Dito po ako inimbitahan ni Miss Hiraya, Mr. Sandoval, para po saksihan ang pagbabago ni Miss Hiraya. Ngumiti si Hiraya. Salamat po sa pagdalo, Attorney David. Ngayon, gusto ko pong magbigay ng isang toast para sa pag-ibig, para sa pagtitiwala, at para sa mga taong karapat-dapat pagtiwalaan. Itinaas ni Hiraya ang kanyang baso, at sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Bella. At para sa mga taong may lihim na pagmamahal, sana ay maging masaya kayo. Dahil sa huli, ang lahat ng lihim ay mabubunyag. Namutla si Bella. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Hiraya. Cheers! Uminom ang lahat. Ngunit si Dante, hindi niya maubos ang kanyang alak. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng speech, lumapit si Hiraya kay Bella. Bella, kumusta ka? Matagal na tayong hindi nagkikita. Nagulat si Bella. Miss Hiraya, kailan pa kayo gumaling? Akala mo may amnesia ako? Oo, akala mo. Pero hindi ako ganun kadaling kalimutan, Bella. Ngumiti si Hiraya. Pero salamat sa pagdating. Ang cute ng anak mo. Junior, tama. Namutla si Bella. Hindi niya alam kung paano sasagot. Narinig ni Hiraya ang paglapit ni Imelda. Hiraya, anak, ano ba ang ginagawa mo? Huwag mong guluhin si Bella. Bakit ni Tita Imelda? May problema po ba kung kausapin ko ang sekretary ni Dante? Wala. Pero, opo tita. Dapat po akong maging mabait sa lahat. Lalo na sa mga taong malapit sa puso ng aking asawa. Tumingin si Hiraya kay Dante. Naramdaman ni Dante ang matalim na tingin ni Hiraya. Hiraya, mahal, pagod ka lang. Magpahinga ka na, sabi ni Dante. Hindi po, Dante. Ngayon lang po ako nagsisimulang mabuhay. Sa gitna ng pag-uusap, biglang narinig ang malakas na tunog mula sa kusina. Isang basag na plato. Naku, ano yan? Sabi ng isang bisita. Mabilis na tumakbo si Dante sa kusina. Sinundan siya ni Imelda. Naramdaman ni Hiraya ang kaba. Ito na. Lihim siyang lumabas ng dining room at nagpunta sa kusina. Nakita niya si Dante na nakatayo sa harap ng kalan at nakita niya ang putol na hose ng gas. Dante, anak, ano ba ang ginagawa mo? Sabi ni Imelda. Mama, ito na ang oras. Kailangan nating tapusin ito. Kailangan nating patayin ang bruhang yan. Narinig ni Hiraya ang lahat. Ang bawat salita ay nagiging apoy sa kanyang puso. Lumabas si Dante ng kusina. Ngunit bago pa siya makalabas, biglang narinig ang malakas na click mula sa kanyang cellphone. Nagtago si Hiraya sa likod ng pader. Hawak ang kanyang cellphone. Na-record niya ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Bumalik si Hiraya sa dining room at nakita niya si Dante na may dalang cake. Mahal, tara na. Hayaan mo na ang kusina. Ipagdiwang natin ang anibersaryo natin. Ngumiti si Hiraya. Ngunit sa kanyang isip, hindi na ito isang anibersaryo ng kasal. Ito ay isang anibersaryo ng paghihiganti. Dante, sabi ni Hiraya, alam mo ba, mayroon akong pakiramdam na may mangyayaring masama ngayong gabi. Namutla si Dante. Ano ang ibig mong sabihin? Basta, mag-ingat ka lang.
Dahil hindi lahat ng akala mo ay sayo, ay totoo. Naramdaman ni Dante ang lamig sa boses ni Hiraya. Isang lamig na hindi niya kailanman narinig mula sa kanyang asawa. Ito ang simula ng kanyang bangungot. Narinig ni Dante ang malakas na pagsabog, isang nakakabinging ingay na nagpagulantang sa buong bahay. Ang ilaw sa dining room ay kumurap-kurap bago tuluyang nawala. Sumigaw ang mga bisita. Anong nangyari? May sunog ba? Nagkagulo ang lahat. Ngunit si Dante, imbis na magpanik, ay ngumiti. Isang nangiti na puno ng panalo. Hiraya! Sigaw ni Dante at tumakbo siya papunta sa kusina. Sinundan siya ni Imelda. Pagdating sa kusina, nakita nila ang apoy na lumalabas mula sa stove. Ang amoy ng gas ay matapang. Dante, anak, nagtagumpay tayo, sabi ni Imelda at niyakap niya si Dante. Ngayon, wala na siyang makakapagpatunay ng anuman. Ngumiti si Dante. Oo, Mama. Sa wakas, tapos na ang lahat. Wala nang Hiraya. Wala nang sagabal. Pero, nasaan siya? Tanong ni Imelda. Hindi ko siya makita. Nagtinginan sina Dante at Imelda. Nasaan si Hiraya? Biglang narinig nila ang boses ni Attorney David. Mr. Sandoval, Miss Imelda, anong nangyari dito? Wala kayong pakialam, Attorney. Sigaw ni Dante. Umalis kayo dito. Ito ang pamilya ko. Ito ang bahay ko. Ang bahay niyo? Ngumiti si Attorney David. Iyan ang akala ninyo. Nagulat si Dante. Ngunit hindi niya pinansin si Attorney David. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghahanap kay Hiraya. Hiraya! Hiraya! Nasaan ka? Sigaw ni Dante. Ngunit walang sumasagot. Wala na siya, Dante, sabi ni Imelda. Namatay na siya sa sunog. Sa wakas, makukuha na natin ang lahat. Naramdaman ni Dante ang kaluwagan. Sige, Mama. Lumabas na tayo dito. Kailangan nating ayusin ang lahat ng dokumento. At kailangan nating umalis ng bansa. Tumakbo sina Dante at Imelda palabas ng bahay. Ang mga bisita ay nagkakagulo at ang mga bumbero ay papalapit na. Sumakay sila sa sasakyan ni Dante. Ngunit bago pa sila makakalis, may isang tawag ang dumating. Sir Dante, nakuha ko na po ang lahat ng kailangan nating dokumento. Pati na rin po ang pera mula sa mga account ni Miss Hiraya. Boses ng isang kasabot ni Dante sa bangko. Ngumiti si Dante. Magaling. Ilipat mo na agad sa offshore account natin. Kailangan nating umalis ng bansa agad. Sige po, Sir Dante. Naramdaman ni Dante ang panalo. Sa wakas, ang lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta sa kanya. Mama, nagtagumpay tayo. Wala nang Hiraya. Nasa atin na ang lahat. Niyakap ni Imelda si Dante. Yan ang anak ko, walang inuurungan. Nagmaneho si Dante nang mabilis papunta sa kondominium ni Bella. Kailangan niyang sunduin si Bella at si Junior. Kailangan niyang dalhin ang kanyang tunay na pamilya sa kaligtasan. Pagdating sa kondominium, nagmamadali si Dante na umakyat sa unit ni Bella. Bella, Junior, bilisan niyo. Kailangan na nating umalis. Nagulat si Bella. Bakit, Dante? Anong nangyari? Long story. Basta kailangan na nating umalis ng bansa. Ngayon na. Mabilis na nag-impake si Bella. Kinuha niya ang kanyang anak at bumaba sila. Mama, nandito na si Bella at Junior. Ready na tayong umalis. Ngumiti si Imelda. Magaling. Ngayon, makakapagsimula na tayo ng bagong buhay. Isang buhay na walang Hiraya. Nagmaneho si Dante papunta sa Ninoy Aquino International Airport. Ang traffic ay siksikan, ngunit hindi siya nag-aalala. Ang lahat ay nasa ayos. Ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Naramdaman niya ang kaluwagan. Malaya na siya. Malaya na sila. Ngunit habang papalapit sila sa airport, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang text message mula sa bangko. Transaction denied. Insufficient funds. Nagulat si Dante. Anong?
Bakit? Mabilis niyang tiningnan ang kanyang bank account sa kanyang phone. Ang kanyang account, blanco. Wala ni isang sentimo. Anong nangyari, Dante? Tanong ni Imelda. Wala na ang pera ko, Mama. Wala na ang lahat ng pera. Anong ibig mong sabihin? Blanco ang account ko. Wala na ang lahat ng pera na nilipat ko. Nagulat si Imelda. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. At ang pera sa shares ni Hiraya? Akala ko ay nailipat mo na sa offshore account natin? Tanong ni Bella. Nailipat ko na. Pero bakit wala? Naramdaman ni Dante ang panik. Ang lahat ng kanyang plano ay gumuho. Ang lahat ng kanyang pangarap ay nawala. Mama, Bella, Junior, kailangan nating umalis dito. Baka may sumusunod sa atin. Mabilis na bumaba si Dante mula sa kotse. Ngunit bago pa siya makalakad papalayo, narinig niya ang tunog ng sirena ng pulis. Isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong airport. Nagulat si Dante. Lumabas ang mga pulis mula sa mga sasakyan. Mr. Dante Sandoval, Mrs. Imelda Sandoval at Miss Bella Ramos, arestado po kayo dahil sa kasong pagnanakaw, pandaraya at pagtatangkang pagpatay. Namutla si Dante. Hindi ito maaaring mangyari. Nakita niya ang mga pulis na lumapit sa kanila. Ang mga handcuff ay kinakalabog. Hindi ako magpapahuli. Hindi ako nagkasala. Sigaw ni Dante. Ngunit wala nang makikinig sa kanya. Habang kinakapkapan siya ng mga pulis, nakita niya ang isang figure na lumabas mula sa dilim. Isang babae. Nakasuot ng isang itim na dress. Ang kanyang buhok ay nakatali. Ang kanyang mga mata ay matalim. Puno ng pananalo. Si Hiraya. Nagulat si Dante. Hiraya, buhay ka? Paano? Ngumiti si Hiraya. Isang nangiti na puno ng panloloko. Akala mo ba ay madali akong mamatay, Dante? Akala mo ba ay madali akong kalimutan? Pero, ang pera, ang lahat ng ari-arian, lahat ng yon, Dante, ay akin. At hindi ko hahayaang makuha mo. Hindi ko hahayaang makuha ninyong lahat. Naramdaman ni Dante ang panginginig ng kanyang buong katawan. Natalo siya. Natalo siya sa kamay ng babaeng minamaliit niya. Biglang bumagsak si Imelda sa sahig. Hindi ito maaaring mangyari. Ang lahat ng pinaghirapan namin. Tama na, Mama. Tapos na ang lahat, sabi ni Hiraya. Nagtapos na ang inyong paghahari. Lumapit ang mga pulis kina Dante, Imelda at Bella. Isinuot nila ang mga handcuff. Mr. Dante Sandoval, may karapatan kang manahimik. Ang anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Narinig ni Dante ang mga salita ng pulis, ngunit wala na siyang naririnig. Ang tanging nakikita niya ay ang nanangiti ni Hiraya. Isang ngiti na puno ng panalo. Ang huling eroplano ay lumipad sa kalangitan at ang tunog ng sirena ng pulis ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong airport. Ang lahat ng plano ni Dante ay gumuho. Ang lahat ng kanyang pangarap ay nawala. At sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Hiraya, matatag at puno ng kapangyarihan. Ang mga ilaw sa paliparan ay nakatutok kina Dante, Imelda at Bella, habang isinusuot ng mga pulis ang posas sa kanilang mga kamay. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap at ang mga bulungan ng mga tao ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Hindi ako nagkasala, sigaw ni Dante, ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa ingay. Wala kaming ginawa, inosente kami, hiyaw ni Imelda, habang pilit niyang nilalabanan ang mga pulis. Ngunit ang mga pulis ay matatag. Ang ebidensya ay sapat. Lumabas si Hiraya mula sa likuran ng mga pulis. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na dress at ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan. Hiraya! Sigaw ni Dante at nanlaki ang kanyang mga mata. Buhay ka? Paano?
Ngumiti si Hiraya. Isang ngiti na hindi niya kailanman nakita sa mukha nito. Isang nangiti na puno ng panalo. Akala mo ba ay madali akong mamatay, Dante? Akala mo ba ay madali akong kalimutan? Ang boses ni Hiraya ay malakas, malinaw, at puno ng awtoridad. Kung namatay ako, sino ang pipirma sa warrant of arrest ninyong lahat? Nagulantang si Dante. Anong? Wala kang karapatan. Wala kang anumang patunay. Wala akong patunay? Ngumiti si Hiraya at tiningnan niya ang isang pulis. Pakibigay po ang mga ebidensya. Lumapit ang isang pulis at ipinakita ang isang folder. Sa loob ninyon, naroon ang mga pekeng dokumento na ginawa ni Dante, ang mga recordings mula sa bahay, at ang video kung paano niya sinubukang sunugin ang bahay. Nang makita ni Dante ang mga ebidensya, namutla siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dante Sandoval, nahaharap ka sa kasong pagnanakaw, pandaraya, pagtatangkang pagpatay, at conspiracy. Ang lahat ng ebidensya ay sapat na para ikulong ka habang buhay, sabi ng pulis. Hindi! Hindi ito totoo! Sigaw ni Dante. At ikaw, Imelda Sandoval, sabi ng pulis, at tiningnan niya si Imelda. Nahaharap ka sa kasong accessory to murder, pandaraya, at illegal possession of properties. Ang lahat ng ari-arian na naipangalan mo sa iyong apo ay ililipat sa pangalan ng Mrs. Hiraya Sandoval. Biglang bumagsak si Imelda sa sahig. Hindi! Hindi ito maaaring mangyari. Ang lahat ng pinaghirapan namin. At ikaw, Bella Ramos, sabi ng pulis, at tiningnan niya si Bella. Nahaharap ka sa kasong conspiracy at accessory to fraud. Ang iyong anak ay ililipat sa pangangalaga ng Di-Subaw. Napasigaw si Bella. Hindi! Hindi pwede. Akin ang anak ko. Ngunit wala nang makikinig sa kanila. Ang lahat ng kanilang kasamaan ay nabunyag. At para sa inyong kaalaman, sabi ni Hiraya, at lumapit siya kay Dante. Ang lahat ng ari-arian na inakala mong sayo, Dante, ay naibenta ko na. Ang bahay na pinagsamahan natin, naibenta ko na. Ang kumpanya, may bago ng may-ari. Anong? Hindi! Hindi ito totoo. At ang pera mula sa mga pagbebenta, hindi ito napunta sa'yo. Napunta ito sa isang foundation. Isang foundation na itatatag ko para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. At ito ang magiging simbolo ng aking pagbangon, ang Hiraya Foundation. Nagulantang si Dante, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit, pagkabigla, at pagkatalo. Hindi! Hindi ka mananalo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Nagawa ko na, Dante. Nagawa ko na. Dahil sa huli, ang katotohanan ang magtatagumpay at ang hustisya ang mananaig. Lumapit si Hiraya kay Dante. Tiningnan niya ito sa mga mata. Wala nang tayo, Dante. Wala nang tayo. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak si Imelda sa sahig. Hinahawakan ang kanyang dibdib. Ah! Ang puso ko! Ang puso ko! Nagpanik si Dante. Mama! Mama! Anong nangyayari? Tiningnan ni Hiraya si Imelda. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Huwag kang magpanggap, Mama Imelda. Alam kong sanay kang magdrama, pero ngayong gabi, tapos na ang palabas mo. Nagulat si Imelda. Hiraya, paano? Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat, Mama Imelda. Alam ko ang lahat ng inyong kasamaan. At ngayon, magbabayad na kayong lahat. Naramdaman ni Hiraya ang kapayapaan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ngayon ay nawala. Ang kanyang puso ay puno ng kapangyarihan. Tinalikuran niya sina Dante, Imelda, at Bella. Lumakad siya papalabas ng airport. Ang mga ilaw sa paliparan ay patuloy na kumikislap. Ang mga sirena ng pulis ay patuloy na umalingaw-ngaw. Ngunit si Hiraya, lumalakad siya sa liwanag. Ang kanyang pagbangon ay nagsisimula pa lang.
Ang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong kay Hiraya nang bumaba siya mula sa kanyang sasakyan. Nasa harap siya ng kulungan, isang lugar na puno ng kalungkutan at pagdurusa. May dala siyang isang folder. Sa loob niyon, naroon ang kanyang final decision. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng disinfectant ay matapang. Ang mga tunog ng mga kulungan ay nakakabinging. Hinintay niya si Dante sa isang visiting room. Isang silid na may salamin sa gitna at 2 upuan sa magkabilang panig. Ilang minuto ang lumipas at pumasok si Dante. Nakasuot siya ng kulay orange na uniforme, payat na payat, at may malalim na eye bags. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. "Hiraya!" bulong ni Dante. "Salamat at dumalaw ka." Umupo si Hiraya sa upuan. Tiningnan niya si Dante sa mga mata. Walang bakas ng pagmamahal, wala ring galit. Tanging kawalan ng damdamin. "Anong kailangan mo, Dante?" "Hiraya, mahal, patawarin mo ako. Nabulag ako sa pera. Nabulag ako sa kasakiman ni Mama. Patawarin mo ako, please!" Ang boses ni Dante ay nanginginig at puno ng pagmamakaawa. "Patawarin?" Ngumiti si Hiraya. "Alam mo ba, Dante, ang salitang patawad ay walang lugar sa ating dalawa. Pero mahal na mahal kita, Hiraya. Nagsisisi ako. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Babaguhin ko ang lahat." "Pangalawang pagkakataon?" Tumingin si Hiraya sa kanya. "Ilang beses mo akong niloko, Dante? Ilang beses mo akong pinaniwala na mahal mo ako? Ilang beses mo akong sinubukan patayin?" Natahimik si Dante. Hindi siya makasagot. "Ang mahal mo, Dante, ay ang pera ko. Ang mahal mo ay ang kayamanan ko. At ang mahal mo ay si Bella at ang anak ninyo." "Hindi. Hindi totoo yan. Ikaw lang ang mahal ko." "Kung mahal mo ako, Dante, hindi mo ako gagawin sa akin ang lahat ng ito. Kung mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan. Kung mahal mo ako, hindi mo ako tatangkaing patayin." Nabulag ako, Hiraya. Nabulag ako. "Oo, nabulag ka. Pero ako, gising na ako. Hindi na ako bulag." Inilabas ni Hiraya ang folder. Kinuha niya ang isang dokumento. "Dante, ito ang divorce papers. Pinirmahan ko na. Kailangan mo na lang pirmahan." Nagulantang si Dante. "Hindi. Hindi ko ito pipirmahan. Hindi ako papayag." "Hindi ka papayag? Wala kang magagawa, Dante. Dahil sa batas, may karapatan akong makipagdiborsyo sa'yo. At ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng pera ay akin. Wala kang matatanggap kahit 1 sentimo." Nagsimulang umiyak si Dante. "Hiraya, please. Bigyan mo ako ng chance. Ako ang asawa mo. Mahal na mahal kita." "Dante," sabi ni Hiraya at tiningnan niya ito ng matalim. "Ang mahalaga sa isang relasyon ay ang tiwala. At ang tiwala, Dante, sinira mo. Sinira mo ang lahat ng tiwala na ibinigay ko sa'yo. Ang lahat ng pinagsamahan natin, wala na ba yun sa'yo? Ang lahat ng pinagsamahan natin, Dante, ay isang kasinungalingan, isang malaking palabas. At ngayon, tapos na ang palabas." Iniabot ni Hiraya ang panulat kay Dante. "Pirmihan mo na, para matapos na ang lahat, para maging malaya na ako sa'yo." Nanginginig ang mga kamay ni Dante habang hawak niya ang panulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa huli, pinirmahan niya ang dokumento. Kinuha ni Hiraya ang dokumento. Tumayo siya. "Dante, sana ay matuto ka sa lahat ng nangyari. Sana ay magbago ka. Hiraya, wag mo akong iwan. Wag mo akong iwan dito." Ngunit hindi nakinig si Hiraya. Lumakad siya papalabas ng visiting room. Ang boses ni Dante ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Hiraya! Hiraya! Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita." Ngunit wala na siyang naririnig. Ang kanyang puso ay kalmado na. Malaya na siya. Lumabas si Hiraya ng kulungan. Ang araw ay sumisikat. Ang simoy ng hangin ay sariwa.
Naramdaman niya ang kapayapaan. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Tumingin siya sa kalangitan. Nagpasalamat siya sa Diyos. Nagpasalamat siya sa kanyang sarili. Sa wakas, malaya na ako. Bulong niya. Ngumiti si Hiraya. Isang ngiti na hindi napiking. Isang ngiti na puno ng tunay na kaligayahan. Ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lang. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay humahalik sa mukha ni Hiraya habang nakatayo siya sa harap ng isang bagong gusali. Kulay puti at elegante ang disenyo na may malaking signboard sa itaas. Hiraya Foundation, pag-asa, lakas at bagong simula para sa kababaihan. Ngumiti si Hiraya. Isang ngiti na malaya. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. Ma'am Hiraya, handa na po ang lahat. Sabi ng kanyang personal assistant, si Leia, na noon ay isa sa mga matatapat na empleyado sa dating kumpanya niya. Salamat, Leia. Handa na rin ako. Maraming tao ang dumalo sa pagbubukas ng Hiraya Foundation. Mga babaeng biktima ng pang-aabuso, mga miyembro ng media, at mga prominenteng personalidad. Umakyat si Hiraya sa entablado. Hawak niya ang mikropono. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lakas. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa napakahalagang araw na ito. Isang taon na po ang lumipas, simula nang magsimula ang aking pagbangon. Tumingin si Hiraya sa mga kababaihan sa audience. Nakita niya ang kanilang mga mata na puno ng pag-asa. Ang Hiraya Foundation po ay itinatag hindi lamang para tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, kundi para bigyan sila ng pag-asa, lakas, at bagong simula. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang sakit, ang pighati, ang pagtataksil. Flashback, nakatitig siya sa salamin. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko na kaya, bulong niya. Ngunit may isang boses sa kanyang isipan na nagsabi, "Kaya mo, Hiraya. Kaya mo." Nagsimula siyang mag-jogging araw-araw. Nagbasa siya ng mga libro. Nag-aral siya ng mga bagong kasanayan. Nagsimula siyang mag-yoga para sa kanyang mental at emotional health. Bawat araw, naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng kanyang lakas. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay unti-unting gumaling. Isang araw, habang nasa parke siya, nakita niya ang isang matandang babae na umiiyak. Lumapit siya dito. "Lola, okay lang po ba kayo?" Ikinuwento ng matandang babae ang kanyang kwento. Ang kanyang asawa ay nangaliwa at kinuha ang lahat ng kanilang ari-arian. Iniwan siya nito na walang-wala. Naramdaman ni Hiraya ang sakit ng matandang babae. At sa sandaling iyon, alam niya kung ano ang kanyang gagawin. And then ang bawat babae ay may karapatang maging malaya. May karapatang maging masaya at may karapatang makabangon mula sa anumang pagsubok, sabi ni Hiraya. Ang Hiraya Foundation po ay magbibigay ng legal assistance, financial support at counseling sa lahat ng kababaihang nangangailangan. Hindi po namin hahayaang may maiwan sa laban na ito. Nagtayo ang lahat at pinalakpakan siya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at pagmamahal. Pagkatapos ng kanyang speech, lumapit sa kanya si Attorney David. "Ma'am Hiraya, I'm so proud of you." "Salamat po, Attorney. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo." Niyakap ni Hiraya si Attorney David. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Hiraya sa gitna ng mga tao. May mga babaeng lumapit sa kanya, niyakap siya, at nagpasalamat. "Salamat po, Ma'am Hiraya. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng lakas para lumaban." "Salamat po, Ma'am Hiraya. Ngayon, naniniwala na ako na may pag-asa pa." Naramdaman ni Hiraya ang init sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa isang sulok. Matangkad, guwapo, at may ngiti sa kanyang labi. Siya si Gabriel, isang doktor na nakilala niya sa isang medical mission. Ngumiti si Gabriel sa kanya. Isang ngiti na puno ng respeto
at paghanga. Ngumiti si Hiraya pabalik. May kinuha si Gabriel sa kanyang bulsa. Isang maliit na, lumang gintong pendant na may nakaukit na H. Naiwan mo ata ito, Ma'am Hiraya, sabi ni Gabriel. Nagulat si Hiraya. Ang kanyang pendant. Salamat, Gabriel. Walang anuman. Sana ay maging masaya ka, Hiraya, dahil deserve mo ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Tiningnan ni Hiraya ang pendant. Simbolo ito ng kanyang nakaraan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati. Ngunit ngayon, simbolo na ito ng kanyang pagbangon. Gabriel, tawag ni Hiraya. Gusto mo bang sumama sa akin? May kape ako doon sa labas at gusto kong magkwento sa iyo tungkol sa Hiraya Foundation. Ngumiti si Gabriel. Masaya akong sasama, Hiraya. Naglakad silang dalawa papalabas ng gusali. Ang araw ay sumisikat. Ang simoy ng hangin ay sariwa. Naramdaman ni Hiraya ang pag-asa. Ang pag-asa para sa isang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal, ng kapayapaan, at ng bagong simula. Ang buhay na ito, sa wakas, ay akin na. Bulong niya. Ang lahat ng sakit ay nakalimutan na. Ang lahat ng pighati ay nawala na. At sa kanyang puso, may isang bagong pagmamahal na nagsisimulang magliyab. Pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa buhay. Ito na ang kanyang bagong simula.